ipopromote ko na din, mga kababayan. Nakita ko medyo itong si Abalos ay nakikita natin nawawala sa Magic 12. Bakit? Siguro, mga kababayan, kulang din tayo sa pag-promote sa kanya. Pero itong sila Willie Revillame, sila Bato de la Rosa, nasa laylayan dati pero ang laki ng inakyat. Dahil ba sa artista? Ngayon, mga kababayan, kung ganitong klase ang iboboto ninyo, tapos ganito naman ang kanilang gustong gawin na magiging Robin 2.0 at mag-OJT lang sa Senado, nagkakamali po kayo dyan. Eh di doon na tayo sa masasabi nating may alam na at hindi po mag-OJT lang sa Senado. Pakinggan nyo itong pahayag nitong si Willie Revillame kung ano po ang gagawin niya kung sakaling manalo. Salamat po sa mga kababayan natin, di ba? Sobra, actually, magsisimula pa lang kami ng kampanya eh. So parang nakakaano to, overwhelming to sa akin. Kasi lalo mong parang sisipagan, lalo mong pagbubutihan. Alam mo, importante to eh. Importante naman, hindi ka naman mag-number 1, importante manalo ka. Kasi pag nanalo ka, magagawa mo na. Kaya nga sa sinasabi ko sa programa ko, araw-araw, may boses na kayo sa Senado. Okay. Yung mga batas na mga hinahanap at tinatanong nyo, aalamin ko din yun kung ano yung mga batas na mga na bakit hindi na-i-implement. Pag nanalo daw siya, yung mga batas na tinatanong nyo, hahagilapin pa lang nila. Hahagilapin, kasama sigurado abogado. Diba? Mag-OJT doon. Dapat yan, may alam na kayo, may plataforma na kayo, simula pa lang. Hindi pwede na kapag kaupo mo sa Senado, mag-aaral ka pa lang. Pag-aaralan ko yung batas na yan, paano ba yan? Paano ba ini-implement yan? Paano ba ginagawa yan? Ganon? Sayang po ang pera ng taong bayan. Sayang po, mga kababayan, ang taxes na binabayad natin sa mga loko-lokong ito. Kaya please, ako po ay nakikiusap sa inyo. Diba? Hindi man ako luluhod dito, pero nakikiusap ako na sana ikalat natin ang mga video na kagaya po nito para itong mga taong ito na alam natin, magsisilbi lamang yan sa isang pamilya. Hindi po para sa tao. Tingnan nyo si Kibuloy. Tatakbo bilang senador para maghigante. Oh, etong si Willie, mag-aaral muna. Doon daw mismo sa Senado pag-aaralan bago gagawa ng batas. Anong klase yan? Saka sinasabi nga nila, di ba? Sinasabi ko sa show ko to araw, wala daw akong alam. Tama naman sila eh. Wala akong alam na mang-api ng kapwa ko. Oy, tama ba yon? Tama daw na wala siyang alam para mang-api ng kapwa. Eh, just recently, kagabi ata, na habang gumagawa ko ng thumbnail, may naisa ako napanood eh. Mismong mga direktor, mismong mga staff niya doon sa ano nila, sa programa nila, ipinapagalitan. Oy, wag niyo ano yan, wag niyo sirain yan. Sponsor yan. Kayo talaga. Pinapahiya. Diba? Oh, wala daw silang alam mang-api ng tao. Hindi totoo yan. Alam mo, gusto ko si Willie. Hindi tayo perpektong tao, mga kababayan. Ayan, inaamin ko sa inyo, gusto ko si Willie sa pagtulong sa kapwa. Pero, mga kababayan, hindi niya na kailangan maging senador, masisira lang siya. Pag wala kang alam, sabi nga ni Dolphy, anong gagawin mo sa Senado? Kakain? Anong gagawin mo doon? Tatambay? Leonito Sancho, ito maiba lang. Sabi niya, I want Kong Luistro to run for President 2028 dahil ang lakas-lakas ng kanyang dating. Ito, Romualdo Jr. Sinagot na yan ni Kong Luistro. Kahit nga senador, ayaw niya pa eh. Gusto niyang tapusin muna yung kanyang mga sinimulang proyekto sa Bawan. Diba? Kailangan niyang matapos yung kanyang, sabi niya, kung maaari, ay talagang bibilitin ko matapos ang 3 termino sa Kongreso. Saka ako aakyat sa Senado. Pero, tinanong ko din, paano kung halimbawa inoperan ka ng presidente ng cabinet position? Sabi niya ganon, papayag naman ako, pero dalawa lang. DepEd or
DOJ. Sabi niya, mga kababayan. 'Di ba? Ang ganda ng sagot ni Kong Luistro. Kasi nga, nakita niya yung pagkakaiba ng DepEd nung nahawakan ni Sara. Pati sa DOJ, mga kababayan, professor of law. Maraming matutulungan. Wala akong alam na mag-isa ang bawat Pilipino. At wala akong alam na magnakaw sa gobyerno. Yun ang hindi ko alam. Wala siya daw alam na magnakaw sa gobyerno. Of course, hindi mo pa alam yun na magnakaw sa gobyerno. Hindi ka pa nakaupo pero pag nakaupo ka na, sino bang politiko na hindi magnanakaw? 'Di ba lahat ng politiko magnanakaw? Kahit piso yan, GP, 'di ba? Tama, kahit piso yan, mga kababayan, o kahit sabi mong walang pumapasok sa bulsa mo, kapag ikaw nagbigay ka ng pabor sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo, yan ay pagnanakaw na. Imbes na ito ay ibibiding, halimbawa kagaya ni Bongo, 'di ba? Napabalita yung mga project nung sila ay naupo, sa pamilya nila napunta, yan ay maliwanag para sa akin, pagnanakaw na yan. Dahil, mga kababayan, nakipagkutsabahan, 'di ba? Para makuha yung project, that is already a pagnanakaw. Sabi ni Jamir, ang boboto kay Willie mga audience niya. Ang problema, Jamir, pasok na sa top 5 si Willie Rebillame. Ang laki ng inangat niya. 'Di ba? Baka nabubulagan yung mga tao. Kaya ngayon, nung nakita ko yung video niya kanina, sabi ko, ano to? Pag nakapasok ka na, saka ka mag-iisip ng plataforma? Paano kapag halimbawa, nagkaroon ng debate ng mga senador? Sasabihin mo, hindi, wag muna natin isipin yan. Isipin muna natin yung kampanya. Saka na natin ang isipin yung gagawin nating batas at plataforma. Wow! Sino po yung taga-Japan na may orange na name? Sorry kung di ko mabasa yung pangalan mo. Di ko si makapi dito eh. Oh. At ako ay nag-aaral nga at inaalam ko ano ba yung mga batas para sa mahihirap. Ayun, ang mag-aaral daw siya at aaralin ang batas para sa mahihirap. Nako! Gasgas na ang batas para sa mahihirap. Nandyan na nga mga kababayan eh. Yung para sa mahihirap, nandyan na nakalatag na lahat. 'Di ba? Pero baka mamaya pag nakaupo kayo, imbes na tumulong kayo sa mahihirap, maging pahirap pa kayo. Hindi nyo suportahan ng gobyerno. Ang suporta dapat, suportahan natin kahit ayaw natin, hindi natin kapartido, kapag naupo. Ito sasabihin ko sa inyo ha, mga kababayan, uunahan ko na kayo. Halimbawa lang, kung wala tayong pambato o sabihin natin natalo tayo. Kunwari lang to ha, huwag nyo seryosohin. Halimbawa, dumating sa worst situation. Ano yung worst situation? Worst scenario. Halimbawa, may Duterte ulit na nakabalik. Dahil siya ang presidente, mga kababayan. Halimbawa si Sara, o kahit sino dyan. 'Di ba? Ito lang sasabihin ko sa inyo, magpapakatotoo ako. Sabi sa Biblia, magpasakop kayo kung sino ang namumuno sa bansa ninyo. 'Di ba? Magpapasakop ako. Ibibigay ko yung suporta ko. Pero pag mali ang ginagawa, babanat ako. Ganon ang gagawin ko, mga kababayan. Sa pagdating po ng 2028, kung makabalik man niya, mga loko-loko na yan. 'Di ba? Yun kasi ang sabi ng Biblia eh. Igalang, sundin, 'di ba? Magpasakop. Ganon dapat ang gawin ng mga senador natin, mga congressman, para matulungan natin yung bansa. And you can oppose. You can oppose, mga kababayan, as long as you have the remedy to solve the problem. Hindi pwedeng oppose ka ng oppose hanggang wala nang matapos. Wala ka namang proposal. 'Di ba? Ayan, sabi ni Ma'am Eva Narita, yes. 'Di ba? Yung ganun ang gawin natin. Kahit na ayaw natin, suportahan natin. Pero pag may mali, babanatan natin. In a constructive way. 'Di ba?
Sabi ni Ine, Willie, mag-aral ka muna at saka ka pumasok sa Senado. Kapag natapos ka na sa pag-aaral, please lang, saka ka pumasok. Diba? Heidi Gutierrez, nako, another Robin na naman. For sure. Lovely Scooter, silent watcher from Canada. Good morning, eh? Good eye, mate. Ay, ano pala yun? Sa Australia pala yung good eye, mate. Pala sa inyo sa Canada, di ba? No. Isama na natin si ex-commissioner Heidi Mendoza, matapang, tapat, mga kababayan, mabuti pinaalala nyo yan. That's, panglima ko, si Heidi Mendoza. Okay? Wag daw si Willie Rebillame eh. Ma'am Jenny Gilaco, Josephine Estrella. Alright. Sabi niya, Dodi Malabanan, nak ng teteng, bigyan ng jacket yan. Jing Calizo, binanatan mo ba si Digong nung nasa pwesto pa siya? Eto, mga kababayan, syempre hindi. Bakit? Hindi pa naman po ako nagbablog nun eh. Hindi pa ako nagbablog nun, Jing Calizo. Ang content ko nung nakaupo si Digong is spiritual. 'Di ba? Hindi ko po, wala pa ako sa politics nung si Digong. At nalaman ko lang din ang mga kabulukan nila Digong nung nakaupo na ang presidente. Pero dati, ayaw ko po talaga nung ginagawa nila, nung nakaranas kami sa isang kasama namin na call center agent na inilista sa listahan watchlist ng barangay dahil may nakaaway lang na kapitbahay, dahil yung kapitbahay ay kaibigan ni barangay, inireport, mga kababayan, nasa watchlist na. Ang sabi pa sa kanya mga pulis, pirmahan mo to. Parang waiver na pag may nangyari sa akin, wala kaming pananagutan na. Ang ginawa nung kapwa namin call center agent, mga kababayan, hindi pinirmahan, nagtago na lang. Oh. Pero nung nagtago siya, nung tawag dito, wala na yung nabawi na nung siraulong kapitbahay niya dahil sabi sa kanya, nagalit lang kasi ako eh. Nainggit ako dun sa nun eh kasi laging may bagong gamit. Puisit? Nainggit ka lang, gusto mo ipatukhang? 'Di ba? Ang ibig sabihin, mali yung sistema nung nag-i-implement ng batas na 'yon. 'Di ba yung mga pulis? Pero hindi naman nila na-verify o na-bet. Tapos nilagay nila sa watchlist, pinapipirmahan pa ng waiver. Pag may nangyari sa akin, hindi namin pananagutan. 'Di ba? Oh, 'yun ang masaklap. Pero okay din yung tanong mo, sir, ha? At least sana po ay nasagot ko ng maayos. Oh. Jing Calizo. Sir GP Attorney Jinky Luistro, magaling, matalino sa batas, dapat isa siyang manominate na BP kapalit ni Sara Duterte. Hindi ko pa natatanong 'yan kung sakaling gugustuhin niya ba maging BP. Parang tingin ko, mga kababayan, baka pwede naman, kaya lang syempre baguhan pa lang sa politika itong si Congresswoman Luistro. Pero kung wala namang ibang pagpipilian, sino pa ba ang pwede? 'Di ba? Pero kung talagang patos na ako diyan kay Congresswoman Luistro. Ronald Malpaya, bakit INC nagpasakop kay Digonyo? Iba naman yan. Di ba? Pinglak sa Manago, Philippine, paano babanatan ni Willie sila Digong? Parating niya bisita. Sila Bongo at Rocky sa show niya. Tama. Di ba? Okay, mga kababayan. Sana po, wag natin iboto yung mga ganitong tao na gagawing lang playground ang Senado. Dapat, kung gusto nilang tumulong, may pera naman sila eh. Di kumuha sila ng pera sa bulsa nila, yun ang itulong nila. Di ba, wag na silang magpasakit ng ulo sa Senado. Dapat ang nasa Senado, marunong. Di ba? Dapat ang mga nasa Senado, equip. Anong equip? Equip po ng kaalaman. Equip ng kaalaman din sa batas. Di ba? Ng pasikot-sikot sa gobyerno. Yung hindi na po magtatanong sa abogado. Or pwede naman magtanong sa abogado ng second opinion, pero hindi pwedeng iasa lahat sa abogado. Tapos yung ginawa ng abogado, itatanong mo pa lang.
kagaya ni Robin Padilla. 'Di ba? Constitution Article number 2. Ma'am Eva Narita, anong pangalan nung naka-hide? Hindi ko kasi mabasa yung naka-Japan na name. Pa? Starlight 22, I admire kong Luistro matalino at matapang. Lahat po tayo. Pero kung lahat tayo ina-admire natin si Luistro, bakit hindi kayo nagla-like? Ha? Sabi ni Alexander Adam Montalban, maawa na tayo sa ating bansang Pilipinas. Huwag na tayo boboto ng tulad ni Bad Boy Robin. Wala naman nagawa sa ating gobyerno na yan. Kaya matuto na tayo pumili ng iboboto. Artista kasi, kaya nanalo. Kinantahan lang ng Wonderful Tonight. It's late in the evening. Tapos bigay-bigay lang ng flower. Ayun na, dali. Sabi ni Wilfredo Contreras, anong gagawin niyang si Rebillame sa Senado? Legislative function ng Senado. Tinatanong nga kung anong plataforma. Akalain mo hindi pa daw siya senador kaya wala pa siyang plataforma. What the fuck? Diba totoo, sinagot niya po yun. Saka na daw niya pag-isipan yon kapag nasa Senado na siya. Diba dapat, mga kababayan, you are already equipped. You know what is your plan. Diba? How to, tawag dito, kung paano mo to i-implement. Diba? Yung step by step, dapat ganun. Hindi pwedeng, saka na, isipin ko muna yung manalo ako. Ba't ko iisipin yung sa Senado ka agad, hindi ka pa nga nananalo. Parang ganun no? Balatubang sagot Sabi ni Blackhawk, ka-GP, may sinabi si PBBM, bumili lang ng suka, naging senador na. Si Robin yun. I move. Tama, wag iboto ang mag-OJT lang sa Senado, Ma'am Delta Games. Marilito Taloogon, di ba? Sabi ni Ma'am Elena Garcia.